Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan. Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito. Pero mas maganda kung sa pamamagitan din naman ng ating buhay, mabuting buhay bilang Kristiyano, na pwedeng maging biyaya ng misang ito. Kaya hilingin natin sa misang ito na baguhin tayo ng ating Panginoon sa paraan na Kanyang gusto. Upang tayo maging marapat, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pang lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinagsamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ngayon ang ating mga personal na intensyon. Pagdasal natin ang mga nagpapamisa, ang mga tumutulong sa atin, ang mga nag-aalaga sa mga may sakit. Panalangin natin sina Evelyn, Teresita, Sister Terry, Lerma, Remy, Roger, Julie, Juliet, Rudy, Leoncia, at ang lahat ng mga kilala nating may sakit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka namang walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Iniwasan kong makagawa ng anumang ipagdaramdam nino man upang hindi mapulaan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng kahirapan,
kapighatian at mga kagipitan. Ako'y hinagupit, ibinilanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis, ang di matulog magdamag, ang di kumain ng ilang araw. Ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang loob, ganoon din sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tapat na pag-ibig, tapat na pananalita, at kapangyarihan ng Diyos. Ang katuwiran ang siyakong sandatang panlaban at pananggalang. Naranasan kong parangalan at siraang puri, laitin at papurihan. Ako'y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ang aking sinasabi. Ako'y itinuring na di kilala, kahit kilalang kilala. Halos mamamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinarurusahan, hindi ako namamatay. Inaring hapis na hapis, gayon may laging nagagalak. Mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Waring walang-wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Alleluia, 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 alleluia. Purihin ang Diyos, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Purihin ang Diyos, alleluia. Purihin ang Diyos, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ng masamang tao. Kapag may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kapag ipinagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong paro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kapag naririnig po natin itong ginagamit, sinasabi, pinapahayag, ano po ang madalas na interpretasyon natin? Di po ba paghihigante na kapag, halimbawa, sinampal ka ng isa, sasampalin mo rin ng isa para quits na. Para equal na. Bawi na. Di ba? Actually, ganun din ang interpretasyon ko sa expression na ito eh. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Proper retribution. Pero kung titingnan po pala nating mabuti at pagninilayan, kung saan apparently inugat ito, kaya lang minali na yung interpretasyon. Halimbawa sa aklat ng Exodo, Levitico, lalong-lalo na Deuteronomy, we will realize na hindi ito talaga ang ibig sabihin nito. Sapagkat ito pala ay ibinigay dati para sa mga hukom ng Israel, judges of Israel, upang maging gabay nila sa tamang paghatol for a specific crime. Nang sa gayon, hindi sila sumobra o magkulang ng pagpataw ng parusa. Kumbaga, sakto lang. Kaya't kung pagninilayan at iisipin po nating mabuti, mula sa konteksto ng pagkakasabi, ng pagkakautos, it was really meant for civil law application and not for personal retribution. In fact, this is totally against personal retribution. Kasi, alam din naman natin at siguradong mas alam ng Panginoon, ang tendency natin kapag gumaganti tayo. Ang tendency natin kapag gumaganti tayo, nasa high tayo ng ating emosyon. Hindi proper yung retribution. Mas matinding lagi yung ganti kesa sa ginawa sa atin. Hindi laging totoo yung sinampal mo ko ng isa, sasampalin din kita ng isa. Well, totoo pala, kaya lang may dagdag na. Pag sinampal mo ko ng isa, sasampalin din kita, kaya lang mag-asawang sampal na. May tadyak pa, may katakot-takot na mura pa. O di ba? Alam natin yun. At mas lalong alam yun ng Panginoon. Tingnan po ninyo, yung nangyayari ngayon. Yung gera. Parang gera na nga, kasi yun ang sabi ng Iran. Israel started this war. Gantihan. At mas lalong lalalayan. Kasi nga, ang nangyayari, gantihan. At kapag gumaganti, ang ganti ay mas matindi. Ano ang sabi ng supreme leader ng Iran? The Iranian nation must be assured, must be ascertain, something like that, that our response will not be half-measured. Ano naman ang sabi ng Israel? The regime does not know what hit it and will not know what will hit it. It has never been weaker. Kita nyo? Patindi pa ng patindi. Sumasali pa ngayon ng Amerika dahil inaakusahan ng Iran ang Amerika na sumasawsaw sa gera, na tumutulong sa Israel, na kalaban nila. Ano ngayon ang sabi ni President Donald Trump sa Iranian leader or supreme leader? Parang ganito. Kung may gagawin silang masama sa Amerika, sa anumang paraan, sabi ni President Donald Trump,
then the full force and might of U.S. armed forces will come down on you at levels never been seen. Tindi. Kasi nga, ganun ang paghihigante. Matindi ng patindi. Kaya, alam yan ng Panginoon eh. And therefore, hindi niya pababayaang malagay ito sa kanyang kautusan in the Old Testament upang mag-usher in ng personal retribution. Hindi. Hindi. Katulad na lamang ng pinapakita sa ating ebanghelyo ngayon. O di ba? Sa ating ebanghelyo, sinasabi ba ng Panginoon na gumanti kayo, basta okay lang, basta patas lang ha? Hindi. Sinasabi dito na huwag gumanti. Sinasabi nga dito na gumawa pa ng mabuti sa nakasakit sa atin. Sapagkat yun lamang ang makapagpapatigil ng gera, ng pag-aaway. Yun lang ang makapagkokontrol ng mga damdamin. Kaya tulad nung ginawa ni Edwin, yung tao natin dito. Kasi nga, puno na eh. May nagpupumilit daw na pumasok. Minura daw siya. Minura siya. At gusto pa rin daw siyang pasukin sa simbahan. Sana nakikinig ka, kapatid. Magsisimba ka, no? Sana nakikinig po kayo. Marami ang nagsisimba. Na kapag nabawal, I don't know, sinasabihan ko naman yung mga ushers natin, yung mga church workers natin na maging mahinahon. Maximum tolerance, maging magalang. Sabi ni Edwin, sabi ko pa nga po, Father, thank you. Minumura pa rin po ako. Pero, yun ang naging paraan din naman ni Edwin para hindi na mas sumilakbo. Kasi kung minura din niya, ay mag-aabot na. Katulad din, nung nakaraang seminar dito, ng mga lectors, commentators, merong naging pag-uusap yung isang delegate kay Ate Sita tungkol lamang sa kung saan dadaan. Hindi natin alam kung anong buong istorya, pero ang punto, kung ano-ano na raw yung sinasabi nung lector o commentator na ito. Nanliliit daw si Kasite. Kung nanonood ka, kapatid, yung pinagsalitaan mo lang naman ay PPC, co-chair ko. At isa sa napakabuting tao sa Pasay Parish na ito. Di ba hindi ka naman sinagot? Kasi kung sinagot ka, may pinag-aralan naman yun eh. May kaya yun. Hindi basta-basta yun. Buti na lamang hindi ka sinagot. Kasi mas lalong sisilakbo. Pero lector ka, commentator ka, kapatid eh. Hindi ko maintindihan yun eh. Anyway, dito natin makikita na kahit miyembro ng samahang pansimbahan o kahit pare, pwedeng maging epekto ay matindi kapag dahil sa siklakbo ng damdamin ay gumante. Now, ano magandang lesson na pwede po nating makita dito? Ang isang magandang lesson na pwede nating makita dito ay yung danger. Kapag ang salita ng Diyos, ang utos ng Diyos ay hindi natin i-interpret according sa layunin ng Diyos. Kung alisin natin sa konteksto, maliligaw tayo. Lalo na kung i-apply lamang natin for our own convenience dahil ating gusto.
Ang halimbawa din dito, yung sinabi ng Panginoon na, ask anything in my name and it will be given you. Na madalas, yung ibang ginagawang formula. Sabi ng Panginoon, humingi daw ako sa pamamagitan ng pangalan niya. At pak! Ibibigay na niya. Hindi yun. Ang ibig sabihin, o isa sa mga ibig sabihin, ng paghingi sa pangalan ng Panginoon ay paghingi ayon sa diwa ni Kristo. Ayon sa kalooban ni Kristo. Kung ang hihingin mo, hindi naman naayon sa kalooban niya, hindi niya bibigay sa iyo. Hingin mo sa Kanya yung, Panginoon, tulungan mo kung magpakabuti na. Ayoko na yung kasalanan ko ito. Tatalikuran ko na, mahihirapan lang ako, tulungan mo ko. O yun, siguradong ibibigay niya sa iyo. Kasi gusto niya yun. Lord, tulungan mo akong magpatawad. Susundin ko yung gusto mo, napapatawarin ko na kahit nga hindi pa humihingi ng tawad. Ipagpapasayo ko na ang lahat. Tulungan mo ko, gusto ko ito, nahihirapan lang ako. Sa palagay mo, hindi ibibigay. Ibibigay niya yun. Bakit? Gusto niya yun eh. Pero yung, Lord, payamanin mo ako para makaganti ako sa mga matapobreng ito. Ay, hindi niya ibibigay yan. Ito rin yung sinasabi na, humingi ka at ika'y bibigyan. Magtatampo ngayon tayo, hingi na ako ng hingi. Bakit di pa binibigay? Hindi naman sinabing humingi ka, ibibigay sa iyo agad. At humingi ka, ibibigay sa iyo, eksakto, sa gusto mo. Baka nga ibinigay na sa paraan niya, at sa panahon niya, hindi mo lang nakita kasi nakafocus ka sa gusto mo. Kasi ginawa mong masyadong literal, hihingi ka, ikaw ay bibigyan. O katulad din yung sinasabi ng Panginoon, na kapag ikaw ay mananalangin, sa loob ng kwarto, sarado mong pintuan mo. O ano sinasabi ng iba, hindi dapat dagdarasal lang maramihan ang magkakasama at nakikita ng iba. Hindi, ang konteksto nun ay pinatatamaan ni Kristo yung mga Pariseo na mapagbalat kayo. O yung sinasabi ng mga kapatid natin hindi Katoliko, bakit kayong mga Katoliko nagpapabinyag kayong batang-bata? Si Kristo nga bininyagan, matanda na. Hello? Yung binyag naming mga Katoliko, hindi yun yung binyag na ginawa kay Kristo, sapagkat ang nagbinyag kay Kristo ay si Juan, hindi naman nakapagpapatawad ng kasalanan yun eh. Ang binyag naming mga Katoliko ay mula kay Kristo na nagsabing, go therefore and make disciples of all nations. Bakit kayo mga Katoliko? Umuukit kayo ng mga imahe, ng mga Diyos-Diyosan. Anong Diyos-Diyosan? Hindi naman namin dino-Diyos si Maria. At yung mga inuukit namin, totoong tao talaga. Hindi katang isip. At kahit wala din naman yung mga images na yan, sasamba pa rin kami sa Diyos. Tulong lang yan. Hindi nagtatapusin yung pagsamba na. Nakita nyo na? Maluloko, magkakaloko-loko, magkakaligaw-ligaw eh. Magkakaaway-away pa. Kapag i-interpret natin ang salita ng Diyos, ang utos ng Diyos, according lang sa ating gusto. Maliwanag ang sinasabi sa aklat ng Deuteronomy 4 verse 2, huwag dadagdagan, ni babawasan. Ang salita ng Diyos, ang utos ng Diyos, upang ito ay ingatan. Ingatan daw natin, huwag dadagdagan, huwag babawasan, kasi sagrado yan. Pag hindi natin iniingatan, binabawasan, dinadagdagan, i-interpret natin according sa ating sariling kagustuhan, parang tayo nagiging Diyos na. Tumataas na ang tingin natin sa ating sarili pag ganyan. At ingatan natin, dahil yan ay para sa atin. Sasabihin pa, magpapatuloy sa 12:28 ng Deuteronomy, that it may go well with you and with your children after you. Sumunod kayo sa utos ng Diyos upang mapayapa kayo, mapanatag kayo, pati na ang mga anak ninyo. Sana mga kapatid, alamin natin lagi ang konteksto, ang tunay na ibig sabihin ng salita ng Diyos na binabasa natin. At huwag nating i-apply lamang ito kaagad-agad sa manner na konbinyente sa atin.
Alamin muna natin ang konteksto. Magtanong tayo kung kinakailangan. Magtanong tayo sa mas nakakaalam. At hindi sa ibang relihiyon, ha? Kung may tanong tayo sa ating pananampalataya, itanong natin sa pare o sa madre. I-apply natin kapag naintindihan natin. In fact, kahit hindi pa natin ganong naintindihan, i-apply na rin natin. I mean, this is in a sense na hindi natin naintindihan, hindi dahil hindi natin maintindihan, kundi hindi lang natin matanggap ng lubusan. Kasi may salita ng Diyos, may utos ng Diyos na maliwanag naman eh. Ayaw lang natin sundin eh. Patawarin mo nagkasala sa'yo, di ba? Sasabihin mo, hindi ko maintindihan. Ano bang hindi mo maintindihan? Eh, malinaw naman, di ba? Malinaw eh. So minsan, may mga salita ang Diyos. Hindi natin maintindihan. Yes, but not in a sense na hindi abot ang pangunawa natin. Hindi natin maintindihan kasi hindi natin gustong i-apply dahil tayo'y nahihirapan. Pag mga ganyang maliwanag naman, hindi mo lang maintindihan dahil hindi mo matanggap, apply mo kapatid. I-apply mo. Gawin natin. I-apply natin. Sapagkat sa pag-apply natin, dun lamang mas lalawak ang pangunawa natin. O di ba sabi naman ng Panginoon sa Ebanghelyo kahapon, hindi pa nyo naintindihan ngayon, pero maintindihan nyo rin pagdating ng panahon. And this applies to our problems. Sa mga problema natin, sa mga pagsubok natin, kung saan ilalapat natin ang salita ng Diyos sa karanasan natin. Halimbawa, yung karanasan na may nakasakit sa atin, ilalapat natin ngayon yung salita ng Diyos na siya ipatawarin natin. Yes, hindi pa natin ganong maintindihan, pero unti-unti, sa tulong ng Espiritu Santo, ipapaunawa niya sa atin in a sense na gradually we will realize, tama nga siya. Yung pagpapatawad ay hindi nga para sa pinapatawad ko, kundi para sa akin pa rin talaga. Tama nga siya. Yun. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal sa ating pagdiriwang ngayon. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. kung may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samuko, sapagkat mahal niya ako. Ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samuko, Alam kong sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Mahalaga ako sa Kanya higit pa sa inaakala ko. Kung ako'y magtatapat, Ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samuko. Diringkin ng Diyos. Pikit natin ang ating mga mata. O aming Panginoon, maraming salamat sa iyong salita na araw-araw ay po pwede naming pagnilayan. Hindi namin po pwedeng sabihin, hindi namin alam ang kalooban mo. Sa aming pagdarasal upang malaman ang kalooban mo, nasa harapan na namin, nasa piling na namin ang sagot mo. Ayaw lang naming pag-aralan. Ayaw lang naming pagnilayan. Ayaw lang naming basahin. At kapag napagnilayan naman ay ayaw naman namin apply sa buhay namin, Panginoon, tulungan mo kami magkaroon ng gutom at pananabik sa iyong salita. Tulungan mo kami magkaroon ng appreciation at i-apply
ang iyong mga sinasabi sa paraan na gusto mo at hindi ng aming kagustuhan. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Pasalamatan natin siya. Siya ay muling babalik sa atin. O anong palad ng isang bayan o ng isang tao na nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Hallelujah! Pero wag nating sasayangin ito. Hallelujah! Pahalagahan natin. The Bible is God's love letter for us, His people. Mahal niya tayo, kaya nandito sa piling natin ang kanyang salita. Pagnilayan natin, i-apply natin, sundin natin para masabi natin, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat kaya nga may salita ang Diyos, kaya nga may utos siya para mangyari ang maganda sa buhay mo. Kamusta na naman ang sarili mo? Na ikaw ang nagpapatakbo nito. Na yung gusto mo lang ang sinusunod mo. Kamusta ka? O di ba ang dami mong pagkakamali? Masaya ka ba? Kontento ka ba? Sagot, hindi. Sa Diyos lamang tayo mapapanatag. Sa Kanyang salita. At hindi sa salita natin o ng kung sino man. Sa Kanya lang. Sundin natin siya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa'yo, Panginoon, ang bunga ng aming pinagpaguran, ang aming maihandog, bukal sa kalooban, ang tapat na pag-aalay ng buhay. Narito, Panginoon, ang tinapay at alak, ang pagkain inumin sa gisag ng buhay. Tanggapin mo ang iyong basbasan upang sa iyo kami makinabang. Ang aming iaalay sa'yo, Panginoon, ang bunga ng aming pinagpaguran, ang aming maihandog, bukal sa kalooban, ang tapat na pag-aalay ng buhay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan, at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo para sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan.
Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging hindi na iba sa amin, bagamat di niya tinuraran ang aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang gili mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagdatangi mo sa kanya na higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming winaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Janis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahan mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong magdasal para sa ating mga minamahal na yumao. Pakisuyo, pakisama sina Joyce, Joselito, Persico, Diosa, Miguel Arsenio, Sergio, Ada, Enrique, Rose, Oreo, Iska, Benjaminelli, Goring, Maria, Eralito, Ericson, Diongaso, Ada, Dante, Luisa, Alfredo Marcri, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloy na sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos si San Jose,
ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, ang kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Amen. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong lahat ay inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Diwa sa paglalakbay, sandigan, lakas at tibay. Laging awit ang sagisag, ang mabuhay sa pag-ibig. Ang mabuhay sa pag-ibig ay maging bihag sa tawag ng pagmamahal ng Diyos. Papawiin niyang lahat ng panindig. Sa gunita dahas ay limutin. Sisid lang putik man ako, kayamanan ka ng puso ko. Gantimpala ko'y ikaw, pag-asang natatanaw. Ang pumanaw sa sarili ay mabuhay sa Kasama po sa intensyon ng misang ito ang kagalingan ni Brother Mel. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot naman ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalit, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumata. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hilingnawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap
upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan, Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. marami pong salamat sa inyong pakikisa, sa pananalangin, at sa pagtulong sa Pasay Parish at sa ibang mga nangangailangan. Marami pong salamat sa inyong kagandahang loob, kasama ng mga sumusuporta sa atin through online broadcast of this Mass. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat din po. May pakumpisan po pagkatapos ng misa. May pakumpisan. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you